Ano ang gagawin mo kung malaman mo na noong unang panahon ay may isang propeta na nakaengkwentro ng isang nilalang na nagmula sa ibang planeta? At paano kung malaman mo na ang Diyos na sinasabing makapangyarihan ay gumagamit pala ng isang sasakyan upang makapaglakbay sa iba't ibang sulok ng kalawakan? Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? O tatanggapin mo ang katotohanan na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Sa pagpasok ng modernong panahon, libo-libong kaso na ng UFO sightings mula sa iba't ibang panig ng mundo ang naitatala taon-taon. Nagsimulang dumami ang mga UFO na namamataan sa daigdig matapos magpasabog ng atomic bomb ang Estados Unidos sa mga bayan ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan noong 1945. Ngunit sa mga hindi nakakaalam, ang mga UFO na ito ay matagal nang bumibisita sa daigdig. Sa katunayan ay maraming sinaunang European painting ang nagpapakita ng mga larawan ng mga UFO. Katulad na lamang ng isang ito na kung saan makikita ang isang UFO na lumilipad sa himpapawid. At kapansin-pansin din ang isang lalaki na nakatanaw sa UFO na ito. Ang isang ito naman na kung saan makikita ang larawan ni Jesus na nakapako sa krus at sa likuran nito ay may dalawang UFO na may sakay na mga nilalang. Sa bansang Japan ay mayroon silang tinatawag na Otsuro Buni. Ito ay isang dish-shaped flying object na natagpo ang palutang-lutang sa dalampasigan ng Hitachi Province noong unang panahon. Sa bansang India naman, mayroon silang tinatawag na Vimana. Ayon sa kwento ng Mahabharata, ito ay ang sasakyang panghimpapawid na ginagamit ng kanilang mga Diyos noong unang panahon. At sa mga hindi nakakaalam, ang biblical figure na si Haring Solomon ay pinaniniwalaan din na nagtataglay ng isang ancient flying machine. At ang flying machine na ito ang kanyang ginagamit upang makapaglakbay sa malalayong lupain ng Africa. Ang mga sinaunang kwento na may kaugnayan sa mga matatandang relihiyon ay tila nagmumungkahi na noong unang panahon pa man ay namamataan na ng sangkatauhan ang mga UFO na ito na bumibisita sa daigdig. Sa katunayan, maging ang mga propeta ay may nakaengkwentro na ring mga UFO noong unang panahon. At malinaw nila itong inilarawan sa kanilang mga kasulatan. Ngunit bakit kaya ang pagpapakita ng mga UFO na ito noong unang panahon ay tila may direktang kaugnayan sa mga sinaunang relihiyon at sa mga sinaunang Diyos ng sinaunang panahon? Ito kaya ay nagkataon lamang? O baka naman may kaugnayan ang mga UFO na ito sa Diyos na tinutukoy sa Biblia? Ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang Diyos na tinutukoy sa Biblia ay gumagamit pala ng matataas na uri ng teknolohiya? Makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili sapagkat babaligtarin kong muli ang inyong pananaw tungkol sa kasaysayan. Sa Book of Ezekiel ay makikita natin ang isang kakaibang engkwentro na naranasan ng propeta. Dito ay inilarawan niya ang isang pambihirang sasakyan na kanyang nakita sa desyerto. Ito ay may kakayahang lumipad at nagtataglay ito ng 4 na gulong. Si Ezekiel ay isa sa mga high priest sa templo ng Jerusalem. Sa kanyang panahon, ang Jerusalem ay inatake ng mga Babylonians. At matapos ang pag-ataking ito, dinakip ng mga Babylonians ang mga Israelita at kabilang si Ezekiel sa mga ito. At dahil dito ay naging alipin ang mga Israelita sa lupain ng Babylonian Empire sa loob ng mahabang panahon. Isang araw ay nagtungo si Ezekiel sa Ilog Kabor upang siya ay magpahinga at makalanghap ng sariwang hangin sa tabing ilog. Ngunit makalipas ang ilang oras habang siya ay nagpapahinga roon ay mayroon siyang narinig na napakalakas na tunog na nagmumula sa kalangitan. Habang nakatingin ako, may nakita akong bagyong paparating mula sa hilaga. Kumikidlat mula sa makapal na ulap kaya nagliliwanag ang paligid. Tila kumikinang natanso ang kidlat sa gitna ng ulap. At sa gitna ng ulap na ito, ay may nakita akong 4 na nilalang na parang mga tao. Ngunit bawat isa sa kanila ay may 4 na mukha at 4 na pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti, at ang mga paa nila ay tila paa ng mga baka. At kumikinang ito na parang tanso. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao, na nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Magkakadikit ang mga pakpak nila, lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabaling. Patuloy na inilarawan ng propeta ang kanyang nakita. Sa harap ay mukha silang tao, at sa kanan naman ay mukhang leon. Sa kaliwa ay mukhang toro, at sa likod naman ay mukhang agila. Mas naging interesante pa ang kanyang paglalarawan sapagkat ayon sa propeta, sa ilalim ng mga nilalang na ito ay makikita ang 4 na gulong na nakasayad sa lupa na tila ang bagay na kanyang inilalarawan ay isang uri ng sasakyan. At sunod niyang inilarawan ang anyo ng mga gulong na ito. Ang mga gulong na ito ay balot ng mga mata.
At ito ay kumikislap na tila bato ng beril. Mayroon itong gulong sa loob ng gulong, at nagagawa nitong magpunta sa lahat ng direksyon ng hindi bumabaling. Sinabi rin ni Ezekiel na sa tuwing magsisiangat ang mga nilalang na may pakpak ay nagsisiangat din ang mga gulong nito. Sa madaling salita, kahit saan mang direksyon magpunta ang mga nilalang ay doon din magpupunta ang mga gulong nito. Sunod niyang inilarawan ang ingay na nililika ng bagay na kanyang nakita. Sa tuwing lumilipad ang mga buhay na nilalang, ang pagaspas ng kanilang mga pakpak ay lumilikha ng napakalakas na tunog. Isang ugong na maihahambing sa ingay ng rumaragasang tubig ng talon. Matapos ilarawan ni Ezekiel ang haligi at gulong nito, ay sunod naman niyang inilarawan ang bagay na matatagpuan sa ibabaw nito. Sa ibabaw nito ay nakita ko ang isang trono, at tila may isang tao na nakaupo sa tronong iyon. Sunod naman niyang inilarawan ang anyo nito. Ito ay tila isang kumikinang na metal sa taas na bahagi, at nagliliwanag na apoy naman sa ibabang bahagi. Ilang saglit pa, ang tao na kanyang nakitang nakaupo sa ibabaw ng sasakyang ito ay nagsalita. Ayon sa propeta, ganon ang makapangyarihang presensya ng Panginoon, at nang makita ko ito ay napaluhod ako, at narinig kong may tinig na nagsasalita sa akin. Hindi natin maiiwasang tanungin kung ano nga ba talaga ang nakita ng propetang si Ezekiel, at kung bakit sobrang kakaiba ng bagay na ito at hirap na hirap siyang ilarawan kung ano ang itsura nito. Ayon sa mga biblical scholar ay inilalarawan ni Ezekiel ang isang vision mula sa Diyos. Sumisimbolo umano sa kakaibang paglalarawang ito ang walang kapantay at komplikadong kakayahan ng Panginoon. Isa umanong presensya na hindi basta-basta mauunawaan ng tao. Ngunit may ilang matatalinong tao tulad ni Eric von Daniken na naniniwala na ang bagay na nakita ng propetang si Ezekiel ay hindi isang vision mula sa Diyos. Sapagkat maraming mga patunay sa kwento mismo ni Ezekiel na nagmumungkahi na ang kanyang inilalarawan ay hindi isang aparisyon mula sa Diyos kundi isang uri ng unidentified flying object. Dahil sa kwentong ito ng propetang si Ezekiel ay may nabuong tanong sa isip ni Eric von Daniken. Ayon sa kanya, kung tunay na makapangyarihan ang Diyos at siya ay nasa lahat ng dako sa lahat ng oras, bakit nito kakailanganin ng isang trono na may 4 na gulong upang makarating sa kinaroroonan ni Ezekiel? At kapansin-pansin din na sa lahat ng mga propeta ay tanging si Ezekiel lamang ang nagbibigay ng ganitong klaseng paglalarawan tungkol sa Diyos. Ang paglalarawan na ang Diyos ay nakaupo sa isang tronong nakakalipad at may 4 na gulong. Sinubukan isali ni Eric von Daniken ang kwento ni Ezekiel gamit ang ilang modernong salita, sapagkat sa ganitong paraan ay magagawa nating intindihin kung ano ba talaga ang bagay na inilalarawan ni Ezekiel. Dahil kahit pa detalyado kung magkwento ang propetang si Ezekiel ay kulang pa rin ang kanyang bokabularyo upang tumpak na ilarawan ang sasakyan o UFO na kanyang nakita. Sapagkat noong mga panahong iyon ay wala pa ang mga modernong salita tulad ng mga LSE, driver seat, piloto, at makina na pwedeng gamitin ni Ezekiel upang ilarawan ang kanyang nasaksihan. Ayon kay Eric von Daniken, nang sinabi ni Ezekiel na nakita niya ang 4 na nilalang na may kakayahang lumipad at may pakpak ay posibleng ang tinutukoy ni Ezekiel dito ay ang 4 na haligi ng spaceship na kung saan nakakabit ang mga LSE nito. Ito ay ang pwedeng paliwanag kung bakit naiingayan si Ezekiel tuwing ang bagay na ito ay lumilipad. Nang sinabi naman ni Ezekiel na mayroon siyang nakitang trono sa ibabaw nito. Ang tinutukoy niya rito ay ang driver seat kung saan nakaupo ang piloto na nagmamaneho ng spaceship na ito. At kung inilalarawan niya ang bagay na ito na maingay sa tuwing lumilipad, posibleng ang bagay na ito ay gumagamit ng makina o LSE. At kung gagamit tayo ng sentido komon, ang bagay na ito na may 4 na gulong at may tao na nakaupo sa ibabaw nito ay walang duda na ang inilalarawan ng propeta ay isang uri ng sasakyan at ang tao na nakita niya na nakaupo sa taas nito ay ang nagmamaneho o ang piloto ng sasakyan. Ang NASA engineer na nagngangalang Joseph Blumrich ay determinadong pabulaanan ang kontrobersyal na teorya ni Eric von Daniken. Nag-usap ang dalawa at sinabi ni Joseph kay Eric von Daniken na imposibleng magkaroon ng spaceship o UFO sa anumang biblical narrative dahil ito ay isinulat ng mga sinaunang tao. Dahil dito ay binasa ni Joseph Blumrich ang kwento ni Ezekiel. At laking gulat nito ng kanyang matuklasan, na ang bagay na inilalarawan ng propeta ay isang ang uri ng sasakyang panghimpapawid o isang spaceship. Ayon pa sa kanya, gamit ang mga detalyeng ibinigay ng propetang si Ezekiel ay magagawa nating iguhit kung ano ang itsura ng spaceship na kanyang inilalarawan. At dahil dito ay pinag-aralang maigi ng NASA engineer ang kwentong ito ni Ezekiel. Binawasan nila ang religious thinking at superstition sa narrative na ito at pinalitan nila ito ng modernong pag-iisip.
Matapos ito ay nagawa nilang isulat ang isang libro na pinamagatang The Spaceship of Ezekiel. At ang larawan sa cover ng librong ito ay ang imaheng nabuo noong suriin nila ang kwento ng propeta. Ito ang pinaniniwalaang tunay na itsura ng spaceship na inilalarawan ni Ezekiel sa kanyang kwento. Mayroon itong 4 na haligi na gawa sa metal na kung saan nakakabit ang mga LSE o pakpak nito. Mayroon din itong driver seat sa ibabaw at posibleng ito ang trono na nabanggit sa kwento ni Ezekiel na kung saan niya nakita ang nilalang na nakaupo. At gamit ang paglalarawan ni Ezekiel sa isang espesyal na gulong na kayang makapunta sa lahat ng direksyon ay nagawang buuin ni Joseph Blumrich ang tinatawag na Omni Wheel. Ito ay isang uri ng interlocking wheels na hindi lang atras-abante ang kayang gawin. Dahil nagagawa rin itong makapunta sa lahat ng direksyon ng hindi bumabaling. At ito ay katulad ng inilalarawan ng propetang si Ezekiel. At sa mga hindi nakakaalam, ginagamit na ng mga scientist ngayon ang ganitong klaseng gulong sa maliliit na autonomous robots. At pinaniniwalaan rin na balang araw, ang Omni Wheel na rin ang gagamitin sa mga sasakyan at sa mga robot na ipinapadala sa ibang planeta. Napakadetalyado ng paglalarawan ni Ezekiel sa mga gulong na ito. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito, na parang bato ng beril. At magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong na naka-cruise sa loob nito. Kapansin-pansin na inilarawan ni Ezekiel ang gulong na ito sa elementong beril. At sa mga hindi nakakaalam, ang elementong beril ay mas kilala bilang beryllium aluminum. Ang beryllium ay isang magandang klase ng metal. Madalas itong gamitin ng mga scientist dahil tumatagos ang X-ray sa metal na ito. At ginagamit rin ng mga militar ang espesyal na metal na ito sa kanilang mga armas at sa kanilang mga sasakyang panghimpapawid. Ginagamit ito sa paggawa ng mga missile, mga nuclear bomb, communication satellites, mga eroplano, at iba pang uri ng mga sasakyang panghimpapawid. Posible kaya na ang mga bagay na ito ay ang nagpapatunay na ang inilalarawan ni Ezekiel sa kanyang kwento ay isang uri ng sasakyang panghimpapawid o isang spaceship. Kapag ang isang tao ay relihiyoso, iisipin nito na ang kwento ni Ezekiel ay isang banal na aparisyon ng Panginoon kahit pa sinabi ng propeta na mayroon itong 4 na gulong. Sapagkat ang ideyang ito ay taliwas sa kanyang kaalaman at paniniwala. At kung ang isang tao naman ay maraming alam sa sasakyang panghimpapawid at may malawak na pag-iisip, iisipin nito na ang bagay na inilalarawan ng propeta sa kanyang kwento ay isang uri ng sasakyan na nakakalipad. Ito ang dahilan kung bakit nakikita ng mga tao ang kwentong ito sa magkakaibang mata. Ano ang masasabi mo, kaibigan? Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan.